Yung final lap, nag-clock ako, hindi na nag-clock yung iba. Kaya ako lang ang solo 5 points na nangyari doon. Kaya parang behind the back talaga pag ako panalo. Kahit ako, hindi ko na rin expect na ano eh. Welcome back sa Herbin's Love. Magandang araw mga kahabi. I'm Mong Makasadya from Calamba, Laguna, known as Pulpo Slope. Ayun mga kahabi, bago natin simulan yung content natin kay Sir Wong, ito yung ating palaging kasama, yung El Toro Probiotics. Ayan, shoutout kay Sir Mark ng Taal, Batangas. El Toro Probiotics, alright! Sir Wong, paano po kayo nagsimula mag-alaga ng mga kalapati or bilang isang pagiging pigeon fancier? Nung bata pa ako, may kalapate na ako yung mga neto yung malalaki. Itong mga 2011, nag-ship ako sa race ng ibon. May nakilala ako mga tropa na nagkakalapate na influensyahan ako. Yung nag-start na ako mag-ibon. Sali na ako sa mga race. Paano ka po nagsimula kumuha ng mga ibon at anong mga linyada ang mga hawak po ninyo sa inyong loft? Yung nag-start ako ng race, na ano ko sa mga veteranong mga mag-ibon na kailangan, ang gagamitin mo din yung mga subok na kaya may mga line natin na sinasabi. Kaya yun, nag-start ako, nag-acquire ako sa Expo nung ako napunta. Naka-acquire ako ng Expo nung ay Milim. Doon ako madalas nakakawat. Halos 2,000 ako doon. Tapos itong iba, yung sa Kaprod ni May, piniling sa akin ng ibon. Yun na lang inaano ko. At saka iba, yung mga raffle bird na tinamahan ko. Kino-cross-cross ko na yun. Tinetest ko yung talaga yung mga gagalaw na linyada. Kaya hanggang ngayon, yun ang ginagamit ko. Hindi ako basta-basta nag-infuse. Kung mag-infuse man ako, siguro sa ibang ano muna, hindi muna lahat. Yung mga bloodline, sir, na hawak nyo ngayon, yung mga baseline nyo, anong mga bloodline siya, sir? Ito, yung mga bloodline na ako, yung flying machine na Tiwit Panpundo rin, Bicraft. Yan yung unang line ko. Tapos kung Edmond Tournier, meron din ako dyan na yung Egayap na ano ko. Tapos yung iba, yung Kaprod. Pinatros ko siya, halos 4 na line yun. Okay. Ano ko, yun na lang, parang nire-reshuffle ko lang. Yung pinaka-producer nyo na breeder, nabanggit nyo kanina, sir, yung yung pinaka-golden pair nyo, yung Tournier, saka yung flying machine, no? Yun na yung pinaka-producer nyo dito sa loop nyo. Yeah. Yung saka yung full boss. Kasi parang dalawa sila sa akin, golden cat din, yung full boss. Okay. Mas producer. Pero yung full boss at saka yung Turner na yon, magkaiba lang sila ng ina, pero parehas din ng line ng ama. Bakit tinawag na pulbo, sir? Yung since na mga kasama ko, pagka nag-ano, yung pala may mga pulbos na sinasabi. Sa minsan nahawa ko, pulbos na. Sabi din ng mga kasama, pulbos na. Yun yung binansag na sa ibon. Yun na lang. Yun din yung pangalan ng loop nyo, sir, yung pulbos loop, no? Yun ang pag-sukatan ako yung sinasabi ko, pulbos. Ayun. Bilang isang pigeon fancier, paano po ninyo inaasikaso ang inyong mga alagang kalapate? Siyempre, katulad din ng ibang fancier, sa umaga, paraging tayo, yung mga daily routine na ginagawa, palipad, patuka, ganon, linis. Basta yun, parang may checklist na sunod-sunod, lipad, patuka, linis. Tapos kung ako naman yung trabaho, binibili ko naman sa misis ko, ganun ang gagawin. Kaya through video call kami. Binibideo call ko siya kung may mga tanong siya kung through video call nalalaman ko yung hindi niya alam gawin. Basta binibiling ko sa kanya. Ngayon kung siya naman meron na akong CCTV niyang ginagamit ko rin para monitor ko rin. Tinitingnan ko kung ano yung mga hula. Basta kung may tanong siya, meron naman akong listahan na iniiwan sa kanya. Okay, kinachat ko sa ito gagawin. Opo. Ano lang tinitiwala ko na sa kanya kahit sa mga nasa derby na tinitiwala ko sa kanya kasi uunahin talaga natin ang trabaho. Priority siya. Para sa pamilya kasi.
So, ayun mga kahabi, very supportive din pala yung wife ni Sir Wong sa kanya. Ayan, hands-on din pala minsan dito sa pagpapatuka ng mga ibon. So, ayun, yun yung isang bagay na maganda rin sa mga kahabi natin na suportado ng kanyang misis o pamilya. Yan, maluwag ang swerte ko kapag gano'n, di ba, sir? Yes, kasi talagang parang walang pumipigil kahit na blessing ang talagang darating. Kaya masaya din ako para sa suporta nila. Ayun. Kaya, Pagdating po sa mga flyers po ninyo, ano ang inyong ginagawa sa pagkukondisyon or bago pa lang magsimula yung training hanggang sa dumating na yung derby race? pag-start ng training, raging din, umaga tapon, tuka. Halos dinedaily ko na yun pagka lalo nalapit ng training. Nagse-self-cost din lang ako, pero malapit lang, mga 2 bitaw lang. Pero more on track ako, nasabay talaga ng training para masanay na sila sa track. Then pagdating naman ng mga last 2 toss ng training, yan, dyan ako nagpapak ng mga enhancer, unti-unti. At pagdating ng first lap, hindi ko na binabago yun, tuloy-tuloy na yun. Iniiwasan ko masyado ang pag-alis-alis. Lagi kong inoobservan sila Ano po yung hindi ninyo malilimutan pagdating sa pag-aalaga ng mga kalapate? Ayun, ang hindi ko malilimutan sa pag-ibon, sa pag-race ko, yung first overall ako, nung dumating yung ibon, kahit nasabihin na matagal na ako sa pag-race, ando pa rin yung kabay tsaka yung adrenaline Pagdating ng ibon tarant-tarant pa rin ako Talagang sabi ko, mapapasigaw natin. Kaya yun ang achievement ko na talaga hindi malilimutan talagang. Masaya talaga. Sir, nag-out din po ba kayo ng mga hawak nyong linyada dito sa inyong loft? Kapag meron, nag-out naman ako. Pero ako, nagbe-breed ako para ipang race. Kaya hindi ako nagbe-breed para pang out. Kaya masyado ako, parang wala akong pang out. Ganun lang sa akin. Nagbe-breed ako pang race. Sir Wong, ano po yung maipapayo or tips nyo, lalong-lalo na sa mga newbie na fancier na nagsisimula pa lang sa ating pigeon industry? Ako ma-share ko lang yung ginagawa ko lang sa akin, para sa akin, sa sarili. Kung yun ang i-share ko na siyempre start ka sa magandang line, may resulta, then focus ka rin sa pag-ibo. Kasi kung maganda rin naman ang line, tapos hindi mo na pupukusan, hindi mo na tututukan, parang hindi unbalance meron kang part na hindi mo nagawa, magkukulang ka, maganda line mo, umuwi, hindi mo gano'n. Kaya kailangan focus ka, tapos meron ka ding parang ano ka sa sarili mo na gusto mo yon gagawin mo. Kailangan mo din ng disiplinado ka sipag. Kasi kailangan mo matraining ang mga ibon na yan Kasi kung hindi mo rin na matututukan. Ito mga kahabi, yung pinaka golden pair na dito ni Sir Wong Makasadya sa kanyang loft. Ito nga yung hen na Tornier na linyada. Yung kanyang napanalunan na raffle bird sa MRPC dati. Ito yung pinaka-producer niya. Itong pairing na to. Ito yung kak, yung flying machine by Van Bunderen. Yan, may isang inakay na sila. Marami siyang palahi ngayon ito, mga grisel. Yan, mukhang paitlog na yung pinaka-foundation niyang hen. Tapos, itong kabila ay yung anak na nitong pairing na to. Ayan, ito yung nag-champion sa APRX. Yan, yung kak na yan, mga kabi. Yan, gandang ibon, no? Yan, namalapit siya. Kulay blue ang ring, APRX. Yan yung nag-champion niya. Yun, yung kaper, may inakay na rin. Sunog na blue bar, ayun, mana sa nanay, yung anak. Yan. Sir Wong, pwede nyo po bang ikwento sa mga kahabi natin yung kwento ng ibon ninyo, yung nanalo itong nakaraang South Derby Race, yung nag-champion na ibon ninyo? First lap na smash na botatas ka. Kaya nitong second lap alam ko parang behind the back na
Sabi ko, basta nung race na, second lap, nag-clock lang siya, nakakasabay siya sa first dragging. Third lap, marating siya. From, ang alam ko, ranking niya 59, pumunta ng 16, pumasok ng 8. Nung second lap, nung last ng second nung final lap, pang-apat na siya. So, behind ako sa tatlong complete locking. Nung final lap, nag-clock ako, hindi na nag-clock yung iba. Kaya ako lang ang solo 5 points na nangyari doon. Kaya parang behind the back talaga pagkakapanalo ko. Kahit ako, hindi ko na rin expect na pero ibinigay sa akin kaya ako nagpapasalamat Kaya yun talagang yun moment na yun, hindi ko na malilimutan yung umuwi siya ng final lap Kasi ang expected ko ito parang medyo humina yung ipon. Pero mabilis pa rin siya mo, parang ibinigay na rin sa akin yung pagka-champion na yun. Hindi ko na rin siya inaasahan. Kaya talaga nagpapasalamat ako sa itaas. Kaya sa pamilya ko. Sad to say na siya nawala, namatay yung ibon na yun. Nung time na siya nag-champion na, mga 3 weeks, 4 weeks, ang buwan, 1 month. Gusto ko siya uli ilaro ng summer. Ngayon, pinaraging ko siya. Pag uwi, sumalpok. Ngayon, yung niya, hindi niya nakaya. Hindi na siya natutunawan, hindi na nakain. Yun, naging talagang sa akin siya, nawala na. Ay, siguro hanggang doon na lang, pinagbigyan niya lang talaga ako. Kaya, lagi ko naaalala yung moment na siya umuwi ng final. Yung ibon na yon, Sir Wong, ano ang naging premyo niya, mga estimate niyo, sir, magkano yung nakuha niya? Yun mga 85 gano'n. Malaki rin pala, sir. First overall sa CSWRPC, sir. Parang 2 category nakuha niya. Ngayon, kaya pala umabot ng ganong kalaki. Kaya sabi ko, from nung nabutas siya ng perla, akala ko wala na Kasi pag ako hindi naman ako nabubutas ng perla, kaya lang. Kagaling nung iba nag-clock sila ng perla. Kaya lang, siyempre, tuloy pa rin ang laban. Hindi ko na isinukot. At least, hanggang sa binigay naman sa akin yung first overall. So, ayun mga kabi, yung kwento ng ibon na nilaro ni Sir Wong nitong nakaraan lang na South Derby Race sa CSWRPC. Sir Wong, baka may mga i-shoutout ka po. Yes, meron. Sa pamilya ko, shoutout nga sa asawa ko. Salamat sa suporta. Sa Team Centennial, kila paring Ondi, kila paring Benjo, Vincent, Vincel. Kaya iba, marami pa. Tapos Team Kidlat Boys, kila Kuya Paul, kay Paul. Parang Celto, marami pa rin ngayon, hindi ko na mabahay isa-isa. Tapos Team Mabuhay, kila parang Joel, kila parang Alvin. Mga Tagalog, Team Lok, mga taga-Kalamba, mga kasama ko mag-ibot. Tsaka kay Cap Rodney, salamat nga pala. Sa tulong mo, nakausap ko nila. At sa mga katrabaho sa James Hardy, mga Team Powerful. Yun, Powerful, sila paring Richie. Tayo, mga katim ko, sila Lenor. Sabi, mga katim ko sa JX. Shoutout sa inyo dyan. So, ayun mga kabi, ito yung tropa ni Sir Wong dito sa kanyang, yung laging bisita ni Sir Wong dito, yung mahilig kumbaga kadikit, no, sir, no? Si Sir Odi Caparas o Juan Carrerista Lop ng Centennial. Ako pala si Odi Caparas, Juan Carrerista Lop ng Cabuyao, Laguna. Team Centennial. Shoutout sa mga pala sa number 1 na tropa. Yan. Team Centennial, yung Team Mabuhay, tsaka nila Alvin, Yalong, shoutout sa'yo. Tsaka sila Paring Tensky, tsaka ni Paring Bon Medrana, shoutout sa'yo. Yan. Para Oscar din, yan tropang Pulo, sila Pisen Edgar, yan sila Paring Joe, ang dami pa, di ba? Sila Paring William, yan. Shoutout sa inyo, talagang the best ang pag-iibon talaga. Minsan, ang dami mo na nakakalimutan na shoutout sa inyo. Paring RV, Paring Vincent, yan. Shoutout sa inyong dalawa. Jen, ingat sa biyahe. Lalo't na malalayo, mas maganda, di ba? Tsaka sila Kuya Paul, yan. Sila Paring Paul, yan. Mga sila Bro, Libertino, si Pastor, Toylan, yan. Shoutout sa inyo.
Dito lang muna. At partner ko, Juan Carrista Luke, Eris 1. Ayun. Abi, may dumating na tropa dito. Ayan, si Sir RB. Ayun. Sir, baka may shoutout ka. Mayuga, congrats. Baka naman. Sendiror. Kuya Paul. Kahit ano lang, interior lang. Congrats, Kuya Paul, congrats. Galing. Aparato ng Tito. Baka may iba pa, sir. Yung mga tropa pang iba. Kay ano, kay Malakas sa Loop TV. Yun. Tropa natin yan. Si Marvin Gabaleo. Yeah. Kila Mansera, Joel. Paros Angel. Sila parang Peter, Jackalan. Sila Karerista Loop. Paring Odi. Yun. Okay na, sir. Okay na. Ayun. Sir Wong, maraming salamat po sa pagpapa-unlock niyo sa akin dito sa inyong munting loob. And ayun, medyo inaabot tayo ng gabi o gabi na pala talaga. Inaabot tayo ng dilim dun sa taas kaya dito na lang kami nag-shoutout mga kahabi. So again, Sir Wong, maraming salamat po. And good luck pa sa mga karera, sa mga race na lalaruan mo. More wins to come. Ayan. Salamat, sir. Ay, salamat God din, bless. Sir Hervin. Supportahan natin si Hervin Slow. Alright! Yo, bye-bye! Sabay sa inyo, guys. Mga kahabi, please subscribe! Like and share! Harvest Love! TV! Yay! Mga kalapatid, supportahan po natin ang YouTube channel ng, ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube, Hervin's Loft TV. Yan, happy flying sa'yo, kapatid. Ingat lagi. Mwah!